surge o daluyong. Huling namataan ang mata ng bagyong Nando sa layong 770 kilometers silangan ng Etiaga, Isabela. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso po niyan aabot na sa 170 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng dumaan malapit o maglandfall ang bagyong Nando dito yan sa Batanes o Babuyan Islands Lunes ng hapon o gabi. Martes ng umaga ay posibleng nasa labas naman na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito kaya patuloy pong tumutok sa updates. Unti-unti nang nakakaapekto yung trough o buntot ng bagyong Nando. Dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Kita na po yan sa mapa, humahampas na po yung mga kaulapan yan dito sa ilang bahagi po ng Luzon at Visayas. At ito naman po pinapalakas po nito o hinahatak na habagat magpapaulan din sa natitirang bahagi po ng Pilipinas. So combined effects po ng bagyo at ng habagat asahan po natin magdudulot ng masamang panahon. Base po sa datos ng Metro Weather bukas kung kailan may kabi-kabilang protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Umaga pa lang may chance na po ng mga kalat-kalat na ulan dito yan sa Bicol Region, ganun din sa may Eastern Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Western sections ng Central Luzon at ganun din sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pagsapit naman ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin mula po yan sa may extreme at Northern Luzon, ganoon din dito sa may Central Luzon, Southern Luzon kasama po ang Calabarzon at Mimaropa, ganoon din sa Bicol Region. May mga pag-ulan din po tayo nakikita sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Maraming lugar na ang mag-uumpisang makaranas ng malalakas na buhos ng ulan kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila naman, umaga pa lang